sa pamamagitan ng dugo. Diyan talaga mga kapatid, napakahalaga po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang dugo na yan, nandyan ang katotohanan. Tanda po yan na ang Diyos nagmahal, nag-alay ng kanyang dugo para sa ating lahat. Sa panahon ni Moises, bago sila umalis doon sa Ehipto, nagkaroon ng matinding dilubyo doon. Nagkaroon ng malaking kasawian, nagkaroon ng malaking, masabi natin mga kapatid, na bago tayo aalis sa daigdig na ito, ay magaganap din po yan sa atin, sa panahong ito. Ngayon, nagkaroon na ng pauna na sinalot ang Ehipto dahil sa katigasan ng kanilang ulo, at ang kahuli-hulihang salot doon ay ang kamatayan. Din, kailangan sumampalataya ni Moises at ng buong Israel sa sinabi ng Diyos na ang kamatayan na yan, mga kapatid, ay hindi po yan makapenetrate sa bawat Hebreo na nanroon sa bisa ng dugo. So, kailangan sasampalataya sila, nagkatay sila ng dalawang hayop, at ang dugo noon ay ipinahid sa bawat pintuan, na yun po ang dugo na yun, wala po yun sa mga tahanan ng mga Egyptian. Yan po ang kaibahan ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus at sa mga hindi. Bakit? Nung dumating na ang salot, hindi po exempted ang mga Hebreo sa salot na ito. Sapagkat ang pagdating ay nakatakda na, ang pagdating nitong maitim na usok ng kamatayan ay sasalantain ang lahat ng tahanan, Hebreo man o Egyptian. Kapag wala pong tatak ng dugo o marka ng dugo sa kanilang pintuan, lahat po ng panganay ay mamamatay. So, sumampalataya ang buong Hebreo sa panahon na yon. So, sa gabing yon ay nagpahid sila ng dugo. Then, dumating ang kamatayan na yon na kumitil sa lahat ng mga panganay, kasama na po ang pinaka-panganay ni Paraon, mga kapatid, na nagkaroon ng matinding pag-iyak, Siyempre, pagka panganay o anak mo ang mamatay, natural na nandoon ang pinaka nag-mourning sila, mga kapatid. Ngayon, hindi po sasapitin ng tao yan kapag tayo ay sumunod. Kapag ang dugo ni Kristo ay mai-apply sa ating buhay, then dumating ang kamatayan, nakita anong kamatayan, ang bawat pinto may dugo ay umiiwas siya. Amen. Mga kapatid, purihin ang Diyos, ni kahit isang Hebreo, wala pong namatay na panganay. Sa ating lahat, sa daigdig na ito, may naghihintay na kamatayan. May naghihintay na pagsabog, may naghihintay na apoy sa daigdig na ito. Saan tayo dapat na magsumikap para maligtas? Dito ba sa ating buhay na ito na pansamantala? O magsumikap tayong makaligtas sa apoy na nakalaan na sa daigdig na ito? Ang daigdig na ito ay nakaumang na sa pagkawasak, nakaumang sa apoy, nakatalaga sa apoy. At ang tanging paraan ng tao para makaalpas at makawala sa apoy na ito, mga kapatid, na everlasting, ay ang dugo ni Kristo, kailangan itong may apply. Kaya nga, si Nicodemo nung nagtanong sa Panginoong Jesucristo, paano maligtas? Itong pinakamagaling at pinakamarunong na guro ng Israel, hindi niya po alam kung paano ang kaligtasan. Pero ang sagot ng Panginoon, simple lang, ito ang pagsakop ng kanyang dugo. Sige, basahin natin. Sabi dito ay ganito, sa John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Kita mo? Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kita nyo?